Ngayon, dating presidential spokesperson, Harry Roque. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Roque. Magandang gabi, Corina, at magandang gabi, Pilipinas. Opo. So, una, nasaan po kayo ngayon? Ako po ay nasa The Hague, Netherlands. Ayun. So, you never left mula po noong dinamayan po ninyo si dating Pangulong Duterte. Diyan na po kayo namalagi. Yes, dumating po ako dito isang araw matapos dumating si Tatay Digong dito. And on the 19th, I formally lodged my application for asylum here at the Netherlands. So, setting the record straight, sinasabi nga po daw na meron po kayong tangan na maraming pasaporte. Siyempre, taas ang kilay ng marami dyan. Ilan po ba talaga ang hawak ninyong passport? Fake news po yan. Ito po, papakita ko sa inyo. Ito di umano yung aking pangalawang passport daw. Kung makikita nyo po, may butas. Kasi kanselado na po ito. At kaya po ito kanselado, although it is valid until 2029, kasi wala na pong pahinang bakante. So napuno na po ito, kaya kumuha ko ng bagong passport. At kapag naman binilagyan ng ganitong butas ang passport, ibig sabihin, hindi na siya valido. No? Pero ito ay importante pa rin dahil dito nakalagay yung aking Schengen visa, yung aking Japanese visa at iba pang mga visa. No? So, hawak-hawak ko pa rin to. Pero yung aking current passport ay nasa possession na po ng Embahada ng Netherlands. Sa totoo, Corina, hindi ko maintindihan kung anong makukuha ni Secretary Boying Remulla dun sa pagsisinungaling na marami daw akong passport. All you have to do is to verify with the DFA. Dahil silang issuing passport, ito po, malinaw na malinaw, di umano yung aking second passport, may butas na po, kanselado dahil puno na nga po ang pahina. Although valid until 2029. So bakit po sa palagay ninyo ginagawa nila ito? Kung sa palagay po ninyo wala pong basihan at madali namang pong maberipika. Talagang pinasasama po nilang imahe ko. No? It's part and parcel of concerted effort for character assassination para palabasin na napakasama kong tao. Ayun. So, bukod po sa pagkakansela sa inyong passport, ay tinatrabaho na rin po daw ng Department of Justice ang Interpol Red Notice laban po sa inyo. Ano po ang inyong masasabi rito? Well, una-una doon sa pagkansela ng passport po, hindi po ako pugante kasi ako umalis ng Pilipinas ang tagal na bago pa magsampa ng magkaroon ng warrant of arrest. Ang definition po ng pugante ay someone na umalis na bansa dahil sa warrant of arrest. Siguro mga 7 buwan na akong wala sa Pilipinas bago lumabas yung warrant of arrest na yan. So I do not fit the definition of a fugitive. Pangalawa, yung ginagawa naman nila na para sa red notice, well, dahil ang sinabi ko, no, miski kanselahan nila ang passport ko, di ko naman nagagamit po ang passport ko dahil nasa Dutch authorities. And at saka yung Interpol Red Notice Alert works only when I cross international boundaries. Dahil kinuha nga ng Dutch authorities sa aking passport, di naman ako makakaalis ng Schengen area. No? So dito lang ako sa Schengen, so miski maglagay sila ng red notice sa alert sa akin, wala namang posibilidad na ma-serve sa akin yan dahil hindi nga ako po pwedeng lumabas ng Schengen area. Ayun. So, ito po ay napag-isipan na ninyo bago kayo nagpunta dyan. Matanong ko lamang po. Hindi po. Talagang ang intention ko ay madepensahan na si Tatay Digong. Kaya lang, inanunsyo ng DFA na gagawa sila ng hakbang para i-cancel ang aking passport. At alam ko naman, bilang isang abogado at nag-handle na rin ako ng mga asylum dyan sa Pilipinas para sa mga ADB executives, na ang plano talaga nila ay pauwiin akong pilit dahil akala nila yung warrant of arrest na in-issue ng World Committee ay sapat na para makaselang passport ko. Kaya hinabol nila yung criminal charge sa akin. Dahil kung maaalala ninyo, yung kasong criminal nila sa akin ay supplemental complaint affidavit. Pahabol, kumbaga. Okay, so yung mga naririnig po namin na red notice na kayo pa-aaresto na, ang sinasabi po ninyo ngayon, hindi nila magagawa yan. Wala pong saysay yan. Drama lang po yan para siguro masabi nila may ginagawa sila. Pero bring it on, I will face them at tingnan natin kung sino mananaig. May mga lumabas din po na ulat na may mole o espiya daw kayo sa loob ng DOJ. Kaya parati daw po ninyong alam yung kanilang mga gagawin at nauunahan po ninyo sila. Ano po ang inyong reaksyon dito? Hindi ko na po kailangan ng mole. Dahil alam na alam ko po ang aking international law. 25 taon ko pong tinuro yan at pinractice. At pasensya na lang po sila na mas may kaunti pa akong alam sa international law kaysa sa kanila. So wala po kayong legal counsel? You're counseling yourself?
I'm counseling for myself here in the Netherlands, pero sa Pilipinas po, naghain na ako ng motion for reconsideration. Patunay po na hindi ko tinatakasan itong kasong ito. No? Dahil aktibo po akong humihingi ng lahat ng remedyo, hindi lang po sa loob ng DOJ, kung hindi po sa hukuman matapos ang DOJ. Yung inyo pong asylum application dyan po sa Netherlands, umuusad po ba? Well, nakabinbin po yan at talagang matagal ng proseso po yan. Ang importante, habang nakabinbin, meron na pong right to non-refuma at ito nga yung garantiya na hindi ako mapapabalik sa Pilipinas hanggang hindi tapos yung desisyon sa aking asylum. Kumusta naman po si former President Duterte? Kalagayan po niya? Malalaman po natin in a few hours, no? In 1 hour and a half, dahil kakapasok lang po ni Bong Duterte, yung bunsong kapatid ni Tatay Digong, para makipagpulong kay Tatay Digong, and at around 3 o'clock malalaman natin ang latest kay Tatay Digong. Ayan. Okay, so nag-shake up po. Huling tanong na lamang po. Nagkaroon ng cabinet shake-up si Pangulong BBM. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Nako, wala pong malulutas yung problema na yan. Ang problema, palitan ng ulo. Siya ang mag-resign, wag yung kanyang mga gabinete. Dahil ang puno po, hindi yan po pwede magbunga ng ibang bunga. No? Siyempre, kung ano yung puno, yun din ang bunga. Ayun, okay. Nice speaking with you. Sa uulitin ko, maraming salamat, former Duterte spokesperson. At